Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili. Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This love story is from Rene. Dear Kathy G, bago ko simulan ng lahat, isang magandang araw muna sa lahat ng staff ng FM Radio at ganun din sa mga araw-araw na nakikinig ng inyong programa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rene. I'm 50 years old. Sa edad kong ito, naging avid fan ako ng drama sa radyo, Kathy, lalo na sa bawat kwentong binabasa mo. Hindi ko rin maiiwasan minsan na kiligin at maiyak tuwing napapakinggan ko ang mga ito. Kaya ngayon, naglakas loob ako, Kathy, at nagbabaka sakali na sa kwento ko naman ang mabasa nyo. Kathy G, ako yung tao na baby face. Sabi ng mga kaibigan ko, mukhang bata pa rin daw ako na tignan sa aking edad. Matagal na pala akong hiwalay sa asawa at walang anak, kaya wala akong responsibilidad. Akala ko ay habang buhay na akong ganon hanggang sa makilala ko si Jessica. Halos doble ng edad niya ang edad ko, Kathy. Maganda, mabait, at mahinhin na babae. At dito na magsisimula ang aking kwento. Okay na kaya to? Huwag na lang. Baka kung anong isipin ni Jessica. Hello? Pre, Oh, Billy. Ikaw pala yan. Napatawag ka. pre, labas naman tayo. Kumana naman tayo, eh. Wala ka ng buhay, ah. Sensya na pre, hindi ako makakasama ngayon. Nagpapasama si Jessica eh. Aba, mukhang seryosan na yan, ah. Kailan ba ako hindi naging seryoso, boy? Ah, talaga ba? Gusto mo, bilangan tayo ngayon ng mga babaeng pinagsawaan mo lang. Sinasabi ko sa'yo, Billy. Iba to pre. Iba si Jessica sa mga babaeng nakilala ko. This time, seryoso na ako. Nox, iba ka na talaga, boy. Raulo. Iba pala talaga pag nadali ng pag-ibig. Sige na, kami na muna ni Carl ang gagala. Enjoy na lang, pre. Tsaka, uy, diretso mo sa bahay, ah. Baka kung saan mo padalhin yan, ah. Baliw. Ano sa iba dadalhin? Sige na. Babawi na lang ako sa inyo next time, ha? Bye-bye. Loko-loko talaga tong si Billy. Ay, teka. Matawagan nga si Jessica. Hello? Hi, Jess. On the way na pala ako, ha? See you? Teka, seryoso ka ba talagang sasamahan mo ako? Marami akong iikutin dun. Ano ka ba? Walang problema sa akin yun. Sige na nga. Okay na, sige na magre-ready na ako. See you in a bit. See you, Jess. Salamat talaga, Rene, ha? Nabili ko na halos lahat ng gusto kong bilhin. Thank you sa pagsama mo sa akin sa mall, ha? Ano ka ba? Wala yun. Maliit na bagay. May gusto ka bang kainin? Busog pa ako. Sa bahay na lang siguro. Ikaw, napagod ka ba? Hindi ah. Saya ko nga kasi kasama kita eh. Saka mas mabuti na rin to. At least may ginagawa ako. Medyo nakakabagot na rin kasi sa bahay eh. Nakakahiya naman kasi. Nagka-instant trabaho ka patuloy. Tagabitbit ng pinamili ko. Ano ka ba? Wala to. Sisiw lang to sa akin. Kahit nga bukas ulitin natin ulit to. Walang problema. Kaya ko pa nga maglaro ng basketball after neto eh. Ikaw talaga? Kathy G, akala ko nung una ay laro-laro lang ang gagawin ko kay Jessica. Pero nagkamali ako dahil sa pangalawang pagkakataon ay nakaramdam ako ulit ng kakaibang feelings.
Yung feelings na ang saya ng araw ko lagi dahil kay Jessica. Kathy G, hindi nga nagtagal ay sinagot niya rin ako. Kapag kasama ko si Jessica, iba ang pakiramdam ko. Yung feeling na parang bumabata ako at napakasarap sa pakiramdam nito. Doon ko sinabing nakita ko na ang babaeng mamahalin ko ng habang buhay. Pero hindi naging madali ang lahat. Sa layo ng agwat ng edad naming dalawa, hindi may iwasan na meron kang maririnig na mga negatibong salita mula sa ibang tao at maging mismo sa mga kamag-anak niya. Magandang araw ho. Nandyan ho ba si Jessica? Si Jessica ba kamo o yung mga magulang ni Jessica? Mga kaibigan mo ba sila? Hindi ho. Si Jessica talaga yung sadya ko. Bakit? Ikaw ba yung tatay ng boyfriend niya o bakit nag-away ba silang dalawa? Ako ho, hindi ho. Ang totoo niyan, ako ho yung boyfriend niya. Masyado ka namang palabiro. Sige, puntahan mo na lang sa loob. Salamat ho. Napakatabil naman nun. Ay nako, pasok na nga ako. Hi, babe! Pasok ka. May dala nga pala akong cake. Paborito mo. Aw, thank you. Maupo ka muna dito. Nasa kusina lang si Mama. Sige. Sigurado ka bang okay lang na pumunta ako ngayon? Alam ba ng mama mo? Oo naman. Sinabi ko na sa kanya. Kaya nga hindi na talaga siya umalis ngayong araw eh. Okay ka lang ba? Kinakabahan ka ba? Medyo, pero okay lang ako. Ano ka ba? Huwag kang kabahan. Mabait naman si Mama eh. Oh, ayan na pala siya. Magandang hapon po, ma'am. Ikaw ba si Rene? Opo, ako po yung boyfriend ni Jessica. Bakit ka pumunta dito? Anong meron? Huwag mong sabihing hinihingi mo agad ang kamay ng anak ko. Ay, hindi po. Gusto ko lang po sanang formal na magpakilala po sa inyo. Teka nga. Ilang taon ka na ulit? 48 po. Alam mo naman pala ang tama sa mali. Bakit nililigawan mo pa rin tong anak ko? Alam mo bang mali na pumatol sa mas bata sa'yo ng lagpas sa 2 dekada? Ma! Jessica, sumunod ka nga sa akin. Diyan ka lang, babe, ha? Mag-usap lang kami saglit ni Mama. Sige. Anak, bakit ka naman pumatol sa matandang yun? Kasing edad na namin yan ng tatay mo. Ano naman po bang masama dun, Ma? Maayos naman siyang humarap sa inyo, Konting respeto lang naman po. Basta, hindi ko siya gusto para sa'yo. Jessica, hindi ko nagugustuhan niyang ginagawa mo. Wala akong pakialam sa edad. Mahal ako ni Rene. May kinabukasan ako sa kanya. Anong mas gugustuhin niyo? Pumili ako ng lalaking kasing edad ko, pero walang plano magseryoso sa buhay? Diyos ko! Ano na lang sasabihin ng ibang tao sa'yo, Jessica? Nakakahiya! Ma, kahit kailan po, hindi ako mahihiya na mahal ko si Rene. Wala na po ako magagawa kung hindi niyo kayang tanggapin ang boyfriend ko. Kahit anong sabihin niyo, hindi ko iiwan si Rene. Jessica! Bumalik ka rito! Kathy G, mas lalo kong napatunayan na tama ang desisyon kong mahalin ng totoo si Jessica. Sa kabila kasi ng pagtutol ng pamilya niya sa relasyon naming dalawa, ay hindi pa rin niya ako iniwan. Mas lalo niyang pinaramdam sa akin kung gaano niya ako kamahal. At dahil doon, sobra ko itong ipinagpapasalamat sa Diyos dahil dumating sa buhay ko ang isang babaeng
katulad ni Jessica na handa akong ipaglaban. Kanino man, magkalayo man ang aming edad, Kathy. I've really found someone na alam kong sasamahan ako hanggang sa huli, anuman ang pagdaanan ng relasyon namin. At si Jessica yon. Minsan napapaisip ako, ano kaya ang magandang nagawa ko para ibigay sa akin ng Diyos ang isang katulad niya. Kahit mahirap ang lahat ng pinagdaraanan namin, mas pinili niyang makasama ako, Kathy G. Pinili niyang maging katuwang ko sa lahat ng bagay. Pero, katulad sa ibang relasyon, walang perpekto. Hindi maiiwasan ang magkaroon ng mga pagsubok sa relasyon. Babe? Hi, babe! Ano ba naman tong kwarto mo? Ang dilim-dilim. Buksan ko lang yung kurtina, ha? Anong ginagawa mo dito? Di ba may family gathering kayo ngayon? Hindi kami natuloy. Next week na lang daw. Si tita kasi, sinugod sa ospital dahil tumaas yung blood pressure. Ikaw, okay ka lang ba? Parang ang tamlay mo ata ngayon. May sakit ka ba? Okay lang ako. Wala akong sakit. Walang sakit? O nagkukunwarian lang? Halika nga rito. Titingnan ko lang kung mainit ka. Hindi naman. Ano ba nangyayari sa'yo? Sinabi ko na nga okay ako, di ba? Bakit ang kulit-kulit mo? Sorry. Hindi lang talaga naging maganda yung gising ko, kaya ganito yung mood ko. Rene, alam kong may nililihim ka sa akin. Sabihin mo sa akin, pakikinggan kita. May mga bagay kasing hindi mo na dapat pang malaman eh. Kailangan kong malaman kung ano yun para mas lalo kitang maintindihan. Ano ba kasi problema mo? Jessica, paano kung malaman mong mamamatay na ako? Anong gagawin mo? Ano ka ba naman, Rene? Huwag ka nga magtanong ng ganyan. Hindi ko nagugustuhan yung mga sinasabi mo, ha? Sige na, sagutin mo na. Gusto kong malaman kung ano yung gagawin mo. Well, syempre, aalagaan kita. Hindi ako aalis sa tabi mo. Paano kung sasabihin ko sa'yo na ayaw kitang makita na nahihirapan ng dahil lang sa akin? Susundin mo ba ako? Alam mong hindi ang sagot ko dyan, Rene. Kaya nga ako pumayag na maging girlfriend mo kasi handa akong damayan ka sa kahit anong mangyari sa'yo. At alam ko na ganun ka rin sa akin. Jessica, gusto ko ng isang open relationship. Ha? Open relationship? Boyfriend mo ako, may relasyon tayong dalawa, pero pwede kang maghanap ng iba ha? Rene, seryoso ako. Hindi ko nagugustuhan yung mga sinasabi mo, ah. Ano bang problema mo? Bakit mo sinasabi yan sa akin? Open relationship? Isang malaking kalokohan yun. Dahil ayokong paikutin mo ang mundo mo sa akin, lalo na ngayong alam kong iiwan din kita sa bandang... Pwede ba, Rene? May sakit ako sa kidney. At malala na to, Jessica. Kailangan kong mag-dialysis at ayaw kong mahirapan ka sa akin, Jessica. Kung tutusin nga, dapat hindi mo ako ginagawang boyfriend eh. Tama ang sinasabi ng iba na darating din yung panahon na magiging alagain ako sa'yo. At ayokong dumating yun. Kaya sige na, Jessica, kung gusto mo nang umalis sa buhay ko, hindi kita pipigilan. Hindi, Rene. Sa ayaw mo man o sa gusto mo, aalagaan kita. At hindi ako papayag sa gusto mo mangyari na maghanap ako ng iba. Please naman, Jessica. Huwag mo naman pahirapan yung sarili mo.
Kathy G, may acute kidney failure ako. At si Jessica ang nag-aalaga sa akin, lalo na nang mag-undergo ako sa mga iba't ibang treatment. Sa tuwing napanghihinaan ako ng loob, si Jessica ang nagsasabi sa akin na wag akong susuko. Dahil na rin sa edad ko at sakit ko, nasasabi ko sa kanyang hiwalayan na lang niya ako para matapos na ang paghihirap niya. Pero nakita ko ang pagtitiis at pagmamahal niya sa akin, Kathy G. Sa tingin mo ba, gagaling pa ako? Oo naman. Bata ka pa, babe. Bata? Ano ka ba? Number lang naman yung edad. Ang importante, feeling young and fresh ka pa rin. Oh, tingnan mo nga. Ang gwapo-gwapo mo pa rin kahit medyo nangangayayat ka na. Naglalagas yung buhok mo. Napaka-bolera mo talaga, ano? Alam ko naman na sinasabi mo lang yan para gumaan ang loob ko. Pero yung totoo, nakakasiwa ka na rin sa akin. Nahihirapan. Ay naku, ito na naman tayo. Ilang beses ko ba dapat sabihin sa'yo na hindi ako nahihirapan sa pag-aalaga sa'yo? Pero dapat ngayon, nagpapakasaya ka na lang sa buhay mo kasi bata ka pa, Jessica. Marami pang pwedeng mangyari sa buhay mo sa... Ano ba, Rene? Naiinis na ako sa mga sinasabi mo, ha? Ayaw ko lang na aksayahin mo yung oras mo sa akin. Hindi ko na alam kung ano pang pwede kong sabihin sa'yo para maintindihan mo na kahit kailan, hindi ka nga sagabal sa akin. Iiwan kita? Ayaw mo nandito ako sa tabi mo? Ayaw mong inaalagaan kita? Pues sige, pagbibigyan kita. Rene? Hindi mo na pala ako kailangan eh. Ilang beses ko nang sinasabi sa'yo na gusto ko yung ginagawa ko, pero pinipilit mo pa rin yung gusto mo. Pero okay, fine. Maghanap ka ng iba ngayon. Yun yung gusto mo eh. Sige, pagbibigyan kita. Bahala ka na nga sa buhay mo. Oh, nandito lang pala. Sandali, anong nangyari? Bakit naman si Jessica? Nagtalo na naman kayo? Hayaan mo na siya. Hay nako pare. Ayusin mo yan at baka matuluyan yung paghiwalay niyong dalawa. Pasalamat ka nga may nag-aalaga sa'yo. Billy, ayokong mahirapan siya dahil lang sa akin. Pre, huwag ka nang magpakabayani dyan na kaya mong alagaan ng sarili mo. Dahil obvious naman, no? Hindi. Di mo kaya. Tanggapin mo na lang yung katotohanan na kailangan mo talaga si Jessica. Hindi to tungkol sa pride ko, Billy. Inisip ko lang siya. Ayaw ko namang ibigay niya lahat ng oras niya para lang sa akin. Bata pa siya eh. Eh kung ganyan naman pala yung dahilan mo bakit niligawan mo? Pare, kung ako sa'yo, hindi ko nahayaan na mawala pa si Jessica. Ang swerte-swerte mo nga Hindi pera mo ang habol niya. Ikaw mismo. Kitang-kita kung gaano kanya kamahal. Tapos ganyan ang gagawin mo sa kanya. Huwag naman ganun. Ewan ko ba, siguro pinaghalong awa sa sarili at takot na baka kapag masyado akong umasa kay Jessica at nagdesisyon siyang iwan ako, naman baka mas mahirapan lang ako. Sa tingin ko, hindi mangyayari yan. Baka ikaw, pwede mo pa siyang bitawan. Pero siya, imposible. Mahal na mahal ka nun Kaya hanggat may oras ka pa, iparamdam mo sa kanya na mahal mo rin siya. Kathy G, gusto kong saktan ang sarili ko dahil sa ginagawa ko kay Jessica. Pilit kong tinutulak palayo ang taong nagbibigay sa akin ng lakas at sobrang pagmamahal. Taong handang magsakripisyo at handang samahan ako hanggang sa huli. Pero masisisi niyo ba ako? Matanda na ako, Kathy G. May malubhapang sakit.
Ayoko lang yung maging hadlang sa mga pwede pang mangyari sa buhay niya. Masakit man, pero iniisip ko na para naman to sa kanya eh. Lumipas pa ang ilang araw at hindi na nga nagparamdam sa akin si Jessica, Kathy. Alam kong sobrang nasaktan ko siya sa mga sinabi ko, kaya ganoon ang ginawa niya. Hanggang ngayon, Kathy, nakikipaglaban pa rin ako sa aking sakit. Mahirap, pero kinakaya ko. Aaminin ko, Kathy, may mga gabing hinihiling ko na sana siya ang kayakap ko tuwing gabi. Sana kamay niya ang hawak ko tuwing nahihirapan na ako. Pero tanging ala-ala na lang niya ang mga pinanghahawakan ko ngayon. Kathy, hanggang dito na lamang po ang aking sulat. Muli, maraming salamat and more power to your program. God bless you all. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Rene. Love Me, Kathy G.